Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ayon kay Julius Villanueva, ang creator at nag-conceptualize ng karakter ni Ella Arcangel, isang comics, habang siya daw ay nagkukommute sa araw-araw ay napapadaan siya sa isang slum area na dinidemolish. Dito ay nakaramdam siya ng lungkot, pero kasabay naman ito ay naisip niya na magandang setting ito ng fictional story na binubuo niya. Naisip niyang i-adapt ang slum area bilang barangay masikap, ang fictional community na binabantayan nitong si Ella. Ito'y sa kwento. Ang Ella Arcangel ay isang popular Filipino adult animated urban fantasy and horror series na nakabase nga sa comics na nilikha nitong si Julius Villanueva. Kwento pa tungkol sa isang 12 years old na bata na nagngangalang Ella. Siya ay isang mambabarang na mayroong supernatural na kakayahan na namana niya sa kanyang lola Crisanta. Sa kabila ng kanyang kabataan ay nagsilbi siyang guardian o protector ng barangay masikap kung saan nga siya naninirahan. Ito'y sa banta ng iba't ibang mga mythical monsters tulad ng aswang, kung saan ay madalas niya rin kasama ang pusa niya nagsasalita na si Mimiw. Bagaman animated ay naipakita sa kwento ang mga isyu ng lipunan tulad ng kahirapan at kawalan ng hanap buhay, korupsyon, droga, at ang struggle kung paano makakasurvive o kung paano mabuhay sa isang syudad. 2020 nang marilis ang Ella Arcangel o Yayi sa Dilim, isang 20-minute short film version na dinirect at inanimate itong si Melvin Malonzo, ang creator ng Tabi Po. At ngayong 2026 ay nililikha ng GMA Pictures at ng Rocket Ship Studio ang full-length movie ng Ella Arcangel, Awit ng Pangil at Kuko, kung saan ay bobosesan si Ella ng aktres na si Bianca Umali. Alam mo ba ng Miagao Church sa Iloilo ay hindi lamang isang pangkaraniwang simbahan para sa pagpupuri, dahil dati rin itong military stronghold o tanggulan. Noong unang panahon kasi ay madalas atakihin ng mga pirata ang Miagao, at bilang isang tanggulan, ang pader ng simbahan ay mayroong kapal na 1.5 metro at 6 na metro naman ang pundasyon nito. Meron din itong 2 watchtower belfries na nagsisilbing observation post. Ito'y parang makita ang mga paparating na kalaban o pirata. Ang Miagao Church na tinatawag ding Santo Tomas Villanueva Parish Church ay isang Roman Catholic Church na sinasabing isa sa pinakamagandang halimbawa ng Baroque Romance architecture sa ating bansa. Ito ay nakompleto 797 at nagsilbing halimbawa rin ng kombinasyon ng Spanish influence at indigenous Filipino artistry. Naging pamosong feature ng simbahan ang unique bas relief nitong si St. Christopher na merong plot twist, kung saan Filipino style ang disenyo nito. Imbis na traditional European clothing ay binigay sa nito bilang isang magsasaka. Ito'y sa tabi ng puno ng nyog habang karga ang batang si Jesus. Marami rin mga nagsasabi ng simbahan daw ng Miagao ay mayroong mga secret passages at mga tunnels patungo sa dagat o sa iba pang mga watchtowers. Bagaman ayon naman sa mga makabagong historiador at mga pari ay hindi raw ito mga passages, kundi ito raw ay mga drainage systems lamang. Isa rin ang Miagao Church sa pinakamatibay na simbahan sa bansa, dahil ito ay nasunog na noong 1898, 1910, napinsala noong ikalawang digmaang pandaigdig, at dumadaan ito sa napakalakas na lindol noong 1948, kung saan karamihan sa mga simbahan sa Panay ay nasira, pero siya ay nananatiling nakatayo. Sa ngayon, ang simbahan ay opisyal na World Heritage Site bilang bahagi ng mga grupo ng mga Baroque churches sa ating bansa. Alam mo ba na nang mauso ang Sunny Juice Grape Flavor ay binansagan ng lasa nito ng kakatuwang bansag na lasang komunyon daw, dahil lasang wine daw ito. Ang Sunny Juice o Sunny Orange Juice ay isa sa pinakakilalang inumin noong dekada 80, dekada 90. Bahagi ito ng mga family reunion, family party, mga outings kung saan nilalagay pa nga ito sa Coleman. At syempre hindi rin makakalimutan ang napakagandang jingle nito na tumatak talaga at nakaka-LSS. Malungkot nga lang na bigla rin itong nawala ng mauso ang mga powder juice. Para sa marami pang alam ba, see you sa next episode. Bye bye.